Itigil mo ang pagiging desperado. Ang dahilan kung bakit hindi ka niya pinipili ay dahil amoy na amoy niya ang kahinaan mo sa bawat text at pag-amin na ginagawa mo. Sa sandaling sabihin mong gusto kita, tinatapos mo ang interes niya dahil wala nang kailangang paghirapan sa iyo. Naging mura ang halaga mo. Ang katotohanan, hindi siya naaakit sa mababait na sunod-sunuran. Naaakit siya sa lalaking kaya siyang tiisin at kayang mabuhay nang wala siya. Kung hindi mo kayang kontrolin ang katiyawan ng dila mo, mananatili kang opsyon at hindi kailanman magiging prioridad. Panoorin mo to kung gusto mong matutunan ang sining ng pagiging mailap. Mag-subscribe ka na. Huwag mong hayaang mabulag ka ng emosyon habang ang iba ay nagpapakalaki na. Kung masakit ang katotohanan, ibig sabihin kailangan mo ito. Pindutin mo ang subscribe para sa araw-araw na sampal ng realidad at disiplina. Tigilan mo ang pagpaplano na umamin dahil sa sandaling bitawan mo ang mga katagang gusto kita, ay ibinigay mo na ang lahat ng kapangyarihan sa kanya at tinapas mo na ang laro bago pa man ito magsimula ng totoo. Ang tunay na lalaki ay hindi nagmamakaawa para sa atensyon o validasyon dahil ang stoicism sa pakikipag-date ay hindi ang pagiging manhid, kundi ang pagkakaroon ng absolute control sa iyong emosyon at sa sitwasyon kung saan ang layunin mo ay hindi para ibigay ang iyong puso sa isang pilak na pinggan, kundi para hayaan siyang magtrabaho upang makuha ito. Kapag umamin ka ng wala pang sapat na puhunan o investment mula sa kanya, ay para kang nagsugal ng nakabuyang-yang ang lahat ng baraha mo sa mesa at wala nang matitirang misteryo na siyang pinakaimportanteng sangkap ng atraksyon. Kaya sa halip na salita ay gamitin mo ang iyong kilos at ang sining ng strategic silence. Kailangan mong matutunan ang paglikha ng emotional vacuum sa pamamagitan ng pagiging present at masaya kapag kasama mo siya, ngunit may kakayahang maging busy at distant kapag hindi kayo magkasama. Iparamdam mo sa kanya na buo ang buhay mo at mayroong kang misyon na mas mahalaga kaysa sa kanya. Dahil ang babae ay natural na nahahok sa lalaking hindi nila kayang kontrolin o basahin ng buo. Kapag nag-uusap kayo, ay ibigay mo ang buong katensyon mo sa pamamagitan ng matinding eye contact at pakikinig. Ngunit pagkatapos niyan, ay huwag kang maging available agad sa text o chat at hayaan mo siyang maghanap o magtaka kung bakit hindi ka nagre-reply agad. Ang mga sandaling hindi ka nagpaparamdam ay ang mga sandaling pumapasok sa isip niya at napapatanong siya kung gusto mo ba talaga siya o may iba kang pinagkakaabalahan. At ang mga tanong na ito sa utak niya ang magpapalalim ng kanyang interes. Huwag mong patayin ng tensyon sa pamamagitan ng pag-amin dahil ang tensyon na iyan ang mismong gasolina ng atraksyon. At kapag sinabi mong gusto mo siya, ay parang binuhusan mo ng tubig ang apoy ng kuryosidad niya. Ang kailangan mong gawin ay panatilihin siya sa estado ng uncertainty kung saan hindi siya sigurado sa kanyang posisyon sa buhay mo, kaya mapipilitan siyang gumawa ng paraan para makuha ang iyong approval. Ito ang tinatawag na flipping the script kung saan imbes na ikaw ang naghahabol ay ikaw ang nagiging premyo na kailangan niyang paghirapan. Ipakita mo na mayroon kang standards at hindi basta-basta nakukuha ng ganda lang. Dahil kapag naramdaman niyang kailangan niyang patunayan ang sarili niya sa iyo, ay doon magsisimulang magbago ang ihip ng hangin at siya na ang maghahanap ng label o kumpirmasyon. Ang lalaking kayang magdala ng tensyon nang hindi natitinag at hindi bumibigay sa urge na mag-confess ay ang lalaking tinitingala at hinahabol. Kaya hayaan mo ang actions mo ang magparamdam ng interes, ngunit hayaan mo ang bibig mo ang magtago ng misteryo hanggang sa siya na mismo ang hindi makatiis at magtanong kung ano ba talaga kayo.
Ang susunod na antas ay ang pagmaster sa sining ng pullback at ang paggamit ng presence with detachment. Hindi sapat na hindi ka lang umamin. Kailangan mong ipakita na handa kang tumalikod anumang oras kung hindi niya kayang tapatan ang value na dinadala mo sa lamesa. Sa Stoicismo, ang pinakamalakas mong as ay ang kawalan ng takot na mawala siya. Kapag naramdaman ng isang babae na hindi ka takot na maiwan o mawalan ng komunikasyon sa kanya, doon nagsisimulang gumuho ang kanyang depensa dahil ang iyong pagiging sapat sa sarili ay nakakaakit at nakakabahala sa kanya ng sabay. Gamitin mo ang iyong pisikal na presensya para mag-iwan ng marka. Sa tuwing magkasama kayo, maging dominante ka sa iyong body language, relax, kalmado at hindi nagmamadali. Ang pagiging kampante sa sariling balat ng hindi humihingi ng atensyon ay nagpapakita ng mataas na status. Huwag kang maging yes man na sumasang-ayon sa lahat ng gusto niya dahil lang sa takot kang ma-offend siya. Ang lalaking may sariling prinsipyo at kayang magsabing hindi ay mas kagalang-galang kaysa sa lalaking sunod-sunuran. Kapag may ginawa siyang hindi mo gusto, ipaalam mo ito ng kalmado ngunit may otoridad. Ang ganitong pagpapakita ng boundaries ang magpapaisip sa kanya na ikaw ay isang lalaking may mataas na pamantayan at ang babae ay likas na gustong mabilang sa mundo ng isang lalaking may kalidad. Ipagpatuloy mo ang pagbuo ng iyong sariling imperyo, maging ito man sa karir, sa gym o sa iyong mga personal na layunin. Hayaan mong makita niya ang iyong mga tagumpay mula sa malayo nang hindi mo ito ipinangangalandakan sa kanya. Ang layunin ay maging isang moving target. Kapag nakita niyang abala ka sa pagpapalago ng sarili at hindi siya ang sentro ng universo mo, lalong mag-aalab ang kagustuhan niyang maging bahagi ng priority list mo. Bawat text na hindi mo agad sinasagot dahil busy ka sa trabaho at bawat aya na tinatanggihan mo dahil may nauna kang commitment ay mga mensaheng nagsasabing, ang oras ko ay mahalaga. Dito na papasok ang psychological investment. Hayaan mong siya ang gumawa ng effort, siya ang mag-isip ng pag-uusapan, siya ang mag-aya ng susunod na pagkikita at siya ang maghanap ng paraan para mapasaya ka. Ang tao ay mas nagpapahalaga sa mga bagay na pinaghirapan nila kaysa sa mga bagay na ibinigay ng walang hirap. Kapag umamin ka, ibinigay mo ang premyo ng walang hirap. Pero kung mananatili kang misteryoso at stoic, mapipilitan siyang mag-invest ng oras at emosyon para makuha ang iyong atensyon. Sa huli, ang presyon na malaman kung ano ang nararamdaman mo ay magiging sobrang bigat para sa kanya na siya na mismo ang magbabasag ng katahimikan. Sasabihin niya ang mga salitang matagal mo nang gustong marinig, hindi dahil hiningi mo, kundi dahil kinailangan niyang gawin para hindi ka mawala sa kanya. Ang tunay na disiplina ay hindi tungkol sa kung paano mo siya kokontrolin, kundi kung paano mo kokontrolin ang sarili mong katiwan. Ang pinakamalaking kahinaan ng isang lalaki ay ang kanyang pagiging impulsive, yung hindi ka makatiis na hindi mag-text, hindi ka makatiis na hindi mag-react kapag hindi siya nagpaparamdam, at ang pangangati ng dila mo na sabihing mahal mo siya dahil lang sa nararamdaman mong presyon. Ang stoic discipline ay ang kakayahang maupo sa isang sulok ng tahimik habang ang emosyon mo ay nagwawala, ngulit ang mukha mo ay nananatiling bato. Ang huling yugto ng disiplina ay ang abundance mindset.
Hindi mo kailangang magpanggap na marami kang pagpipilian. Kailangan mong maramdaman sa kaibuturan ng iyong pagkatao na ang buhay mo ay sapat na, mayroon man siya o wala. Ang pinakamataas na forma ng disiplina ay ang pagtanggap sa katotohanan na maaari siyang mawala bukas at magiging ayos ka pa rin. Kapag tinanggal mo ang attachment sa resulta, dun ka magkakaroon ng tunay na kapangyarihan. Ang lalaking takot mawalan ay palaging kumikilos mula sa lugar ng kahinaan, at ang amoy ng desperasyon ay mas mabilis pa sa kahit anong pabango. Disiplinahin mo ang iyong isipan na huwag mag-imbento ng mga senaryo sa utak mo. Huwag mong bigyan ng kahulugan ang bawat tawa niya o ang bawat hindi niyang pagsagot. Ang Stoic ay nakatutok lamang sa kung ano ang totoo at nasa harap niya. Kung hindi siya nagpapakita ng investment, huwag kang magbigay ng investment. Disiplina ito ng reciprocity, ang hindi pagbibigay ng 100% sa taong 20% lang ang ibinibigay sa iyo. Huwag kang maging investment na lugi. Ang pagtitimpi na huwag siyang tratuhin na parang reyna habang tinatrato ka lang niyang opsyon ay ang disiplinang magliligtas sa iyong dignidad. Sa huli, ang iyong katahimikan ang magsisilbing salamin niya. Dahil hindi ka umamin, mapipilitan siyang harapin ang sarili niyang nararamdaman. Ang bawat gabi na hindi ka nag-text muna, ang bawat aya na hindi mo pinilit, at ang bawat pagkakataon na pinili mo ang sarili mong paglago kaysa sa paghabol sa kanya, ay mga hakbang patungo sa kanyang pagsuko. Hayaan mong ang sarili mong excellence ang maging pang-akit. Ang disiplinadong lalaki ay hindi kailangang magmakaa para sa pag-ibig. Siya ay nagiging magnet dahil sa bigat ng kanyang karakter. Manatili kang matatag, manatili kang tahimik, at hayaan mong ang mundo at siya ang mag-adjust sa iyong frequency.